Noong una kong makita ang resort na iyon, ang akala ko talaga ay maswerte na ako sa wakas. Pagod na kasi akong maghanap ng trabaho noon. Halos 2 buwan na akong palipat-lipat ng boarding house sa Maynila matapos mamatay ang lola kong nagpalaki sa akin. Naubos ang kaunting ipon ko sa pagpapagamot sa kanya, kaya nang may makita akong hiring online para sa isang exclusive mountain resort sa Quezon, agad akong nag-apply kahit kakaiba ang requirements nila. Hindi sila humihingi ng diploma, hindi rin kailangan ng maraming experience. Ang sabi lang sa email, kailangan daw ay walang permanenteng pamilya at handang manatili sa resort ng matagal. Noong una, hindi ko pinansin ang kakaibang detalye na iyon dahil desperado na talaga ako. Ang mahalaga sa akin noon ay makahanap ng trabahong may matitirhan at maayos na sweldo. Kaya nang may tawagan nila ako kinabukasan at sabihing tanggap na agad ako bilang receptionist, halos maiyak ako sa tuwa. Pero hindi ko alam na iyon na pala ang simula ng pinakanakakatakot na bahagi ng buhay ko. Mahigit 6 na oras ang biyahe papunta sa resort. Habang lumalalim ang daan sa bundok, pakiramdam ko ay palayo ng palayo ako sa normal na mundo. Nagsimula nang mawala ang signal ng cellphone ko. Puro matataas na puno ang paligid at halos wala na akong makitang kabahayan. Ang mas kakaiba pa, ang driver na sumundo sa akin ay ni minsan hindi nagsalita buong biyahe. Nakasuot lang siya ng itim na polo at diretsyo ang tingin sa kalsada. Ilang beses kong sinubukang magtanong, "Kuya, malayo pa po ba?" Hindi siya sumagot. Akala ko noong una ay suplado lang, pero habang tumatagal ay mas lalo akong kinakabahan. Lalo na nang napansin kong palubog na ang araw at tila wala pa rin kaming nararating na resort. Hanggang sa maya-maya may lumitaw na napakalaking bakal na gate sa gitna ng kagubatan. Halos mapanganga ako nang bumukas iyon. Sa likod ng makakapal na puno ay nakatago ang isang napakagindang resort. Parang hindi siya bagay sa gitna ng bundok dahil sobrang elegante ng itsura nito. May malalaking ilaw sa paligid, fountain sa gitna at mga gusaling kahoy na mukhang sobrang mahal. Ngunit kahit ganda ang lugar, hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong nilamig pagbaba ko ng sasakyan. Tahimik ang buong paligid. Sobrang tahimik. Walang tunog ng insekto, walang tunog ng ibon. Parang walang buhay ang buong gubat sa paligid ng resort. Pagpasok ko sa lobby, agad akong sinalubong ng isang babaeng nasa 30 siguro. Nakasuot siya ng pulang uniforme at maayos ang buhok, ngunit kakaiba ang maputla niyang balat. Para siyang hindi naaarawan. "Welcome to Elarion," malamig niyang sabi habang nakangiti. "Ikaw si Elise, tama ba?" Tumanggo ako. "Ako si Madam Vera. Ako ang bahala sa staff." Habang nagsasalita siya, napansin kong nakatingin sa akin ng ilang lalaking empleyado sa lobby. Doon ko unang napansin na halos lahat ng nagtatrabaho sa resort ay sobrang gwapo. Hindi yung normal lang na gwapo, yung tipong parang mga modelong nakita mo lang sa magazine. Matatangkad, mapuputi, matitipunong katawan at halos magkakapareho ang matatalim nilang mata. Hindi ko alam kung bakit pero habang nakatingin sila sa akin, pakiramdam ko ay parang sinusuri nila ako. Parang may hinihintay sila. "Sumunod ka sa akin," sabi ni Madam Vera. Habang naglalakad kami papunta sa staff quarters, hindi ko maiwasang mapansin na kaunti lang ang guests sa resort. Sa laki ng lugar, halos 10 tao lang ang nakita ko. Puro mayayamang foreigners at tahimik silang lahat habang kumakain sa restaurant. Ang mas nakakataka pa ay puro babae ang guests. "Exclusive ba talaga rito?" tanong ko. Sandaling natahimik si Madam Vera bago gumiti. "Very exclusive." Pagdating sa staff quarters, ipinakita niya sa akin ang magiging kwarto ko. Maayos iyon at malaki kaysa inaasahan ko. May sarili pang banyo at beranda na nakaharap sa kagubatan. "May curfew tayo rito," bigla niyang sabi habang nakatalikod pa ako. "Curfew po?" "Bawal lumabas pagdating ng 10:00 ng gabi."
Napakunot noo ako. Bakit naman po? Gumiti siya ulit, ngunit malamig ang mga mata niya. Para sa kaligtasan mo. Hindi na ako makapagtanong pa dahil umalis na agad siya. Kinagabihan, nagsimula na agad ako sa trabaho sa reception area. Tahimik lang ang lobby, ngunit habang tumatagal ang gabi ay mas lalo akong nakakaramdam ng kakaiba. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Bandang 9:00, may dumating na grupo ng 4 na lalaking sobrang gwapo. Lahat sila ay nakasuot ng itim at basa ang buhok na parang nanggaling sa ulan kahit wala namang ulan sa labas. Tumigil sila sa harapan ko at sabay-sabay akong tinignan. Bigla akong nailang. "Bagong empleyado?" tanong ng isa. Mababa ang boses niya, ngunit parang may kakaibang lamig. "Opo," sagot ko. Hindi siya gumiti. Tumingin lang siya sa kasama niya bago sila tuluyang umalis papunta sa elevator. Hindi ko intindihin pero nanginginig ang kamay ko pagkatapos nilang umalis. At doon ko unang naramdaman na may mali talaga sa resort na iyon. Pero ang mas nakakatakot ay yung gabing iyon. Eksaktong 10:00. Biglang namatay lahat ng ilaw sa lobby. Napatalon ako sa gulat habang nagdidilim ang paligid. Maya-maya, may narinig akong kakaibang tunog mula sa gubat kahit sarado naman ang pinto. Pagkatapos noon, may narinig akong kakaibang tunog mula sa gubat. Parang iyak ng babae. Mahina, malungkot, at sobrang lapit lang. Hindi na ako nakagalaw matapos kong marinig ang iyak na iyon mula sa labas ng resort. Para iyong iyak ng isang babaeng sobrang nasasaktan, ngunit mahina at tila pagod na pagod na. Ang mas nakakatakot, pakiramdam ko ay paikot-ikot lang siya sa paligid ng lobby habang lumalakas ang hangin sa labas. Mabilis kong hinawakan ng telepono sa reception desk para tawagin sana si Madam Vera. Pero bago ko pa madayal ang numero niya, biglang bumalik ang ilaw. Kasabay noon, nawala rin ang iyak. Parang walang nangyari. Tahimik ulit ang buong lobby. Napansin kong nanginginig pala ang kamay ko habang hawak ang telepono. Huminga ako ng malalim at pilit kinumbinsi ang sarili kong baka guni-guni ko lang iyon dahil sa pagod at stress. Pero habang pinipilit kong pakalmahin ang sarili ko, biglang bumukas ang elevator sa likod ko. Napalingon ako agad at doon ko siya unang nakita. Matangkad siya. Halos kailangan kong magtaas ng tingin para lang makita ng maayos ang mukha niya. Nakasuot siya ng itim na long sleeves na bahagyang nakabukas sa leeg at basa pa ang buhok niya na tila kagagaling lang sa ulan. Pero ang unang talagang tumatak sa akin ay ang mga mata niya. Sobrang lalim ng tingin niya. Parang kayang sumilip diretso sa utak mo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong natigilan habang nakatitig sa kanya. Tahimik lang siyang naglakad papunta sa reception desk. "Bagong receptionist?" tanong niya. Mababa ang boses niya ngunit sobrang kalmado. "Opo," sagot ko habang pilit inaayos ang sarili ko. "Ako po si Elise." Bahagya siyang tumango. "Kayvon." Iyon lang. Hindi niya sinabi kung anong trabaho niya sa resort. Hindi rin niya ipinakilala ang sarili niya ng maayos. Ngunit habang nakatayo siya sa harapan ko, ramdam kong iba siya sa lahat ng lalaking nakita ko rito. Mas nakakatakot, pero mas mahirap iwasan. "Kanina po," nag-atubili akong magsalita, "may narinig po akong iyak sa labas." "Wala kang narinig." Naputol agad ang sasabihin ko. Hindi galit ang tono niya, pero may kakaibang bigat iyon na parang automatic kung gusto mong manahimik. Napulunok ako. "Pero malinaw ko pong bawal kang lumabas pagdating ng 10:00. Diretso lang ang tingin niya sa akin habang nagsasalita. "Ano man ang marinig mo, ano man ang makita mo, huwag na huwag kang lalabas." Bigla akong kinilabutan. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay hindi lang simpleng warning ang ibinibigay niya sa akin. Parang babala talaga. Maya-maya ay tumunog ang cellphone sa reception desk kaya naputol ang tensyon sa pagitan namin. Nang tiningnan ko iyon, si Madam Vera ang tumatawag. Pag-angat ko ng tingin, wala na si Kayvon. Hindi ko man lang narinig na naglakad siyang palayo. Parang bigla na lang siyang naglaho.
Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa malakas na katok sa pintuan ng kwarto ko. Pagbukas ko, isa sa mga babaeng staff ang nadatnan ko. Tahimik lang siyang nag-abot ng bagong uniform bago agad umalis nang walang salita. Habang nag-aayos ako, napansin kong makapal ang hamog sa labas ng veranda ko. Halos hindi ko makita ang kagubatan dahil sa sobrang puti ng paligid. Ngunit habang nakatanaw ako roon, parang may nakita akong anino sa gitna ng mga puno. Isang matangkad na lalaki. Nakatayo lang siya habang nakatingin diretso sa veranda ko. Napaatras ako agad sa gulat, pero pagtingin ko ulit, wala na. Buong araw akong hindi mapakali pagkatapos noon. Habang nagtatrabaho ako sa reception area, napapansin kong kakaiba talaga ang resort. Walang batang guests. Halos puro mayayamang babae lang na kadalasan ay nasa 20s hanggang 40s ang edad. At halos lahat ng kanila ay mukhang lutang. Parang wala sa sarili. May ilan ding staff na tila iniiwasan akong kausapin. Kapag nagtatanong ako tungkol sa resort, biglang tatahimik o kaya aalis na lang. Bandang hapon, habang may inaayos akong record sa likod ng reception desk, napansin kong may lumang guest logbook sa ilalim ng cabinet. Mukhang luma na iyon dahil naninilaw na ang mga pahina. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong na-curious. Binuksan ko iyon. Puro pangalan ng mga dating guests ang nakalista noon. Ngunit habang tumatagal akong nagbabasa, may napansin akong kakaiba. May mga pangalan na may nakasulat na pulang simbolo sa tabi. At karamihan sa mga iyon ay babae. Mas lalo akong kinabahan nang napansin kong marami sa mga pangalang iyon ay walang nakalagay na check-out date. Parang hindi sila umalis sa resort. Bigla kong nailala ang sinabi ni Madam Vera kahapon at ang iyak na narinig ko kagabi. Mabilis kong isinara ang logbook man may narinig akong yabag sa likod ko. Paglingon ko, si Kayvon na naman. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Napansin kong hawak ko pa rin ang lumang logbook. Hindi mo dapat binabasa yan. Malamig ang sabi niya. Mabilis kong ibinalik ang logbook sa ilalim ng cabinet. Pasensya na po, na-curious lang ako. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lang ako ng matagal bago siya bahagyang huminga. Hindi lahat ng lugar na maganda ay ligtas. Napakunot-nood ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Imbes na sumagot, lumapit si Kayvon sa reception desk at bahagyang yumuko palapit sa akin. Doon ko mas naamoy ang kakaibang parpuman niya. Hindi iyon ordinaryong perfume. Para iyong halo ng ulan, kahoy at malamig na hangin sa gubat. May mga bagay dito na hindi mo pa naiintindihan, Elise. Mahina ang boses niya ngulit tila mas lumamig ang paligid habang nagsasalita. Kung gusto mong manatiling buhay, matuto kang huwag magtanong. Pagkasabi niyon ay tuluyan siyang tumalikod at naglakad palayo. At habang pinapanood ko siyang mawala sa hallway ng resort, hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng takot na nararamdaman ko, mas lalo akong naaakit na alamin kung ano talaga ang sikreto ng lugar na iyon. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon dahil paulit-ulit kong naiisip ang mga sinabi ni Kayvon. Sa bawat pagpikit ko, bumabalik sa isip ko ang malamig niyang tingin at ang paraan ng pagsasalita niya na parang may tinatago siyang bagay na hindi niya kayang sabihin ng diretsahan. Pero higit sa lahat, hindi mawala sa isip ko ang lumang guest logbook. Lalo na ang mga pangalang walang check-out date. Kinabukasan, mas naging mapagmatyag ako habang nagtatrabaho sa reception. Pinipilit kong maging normal ang kilos ko pero sa totoo lang, halos bawat taong dumadaan sa harapan ko ay pinagmamasdan ko ng mabuti. Napansin kong kakaiba talaga ang atmosphere sa resort. Kahit maganda ang lugar, parang may mabigat na enerhiya sa paligid. Bandang tanghali, may dumating na bagong guest. Babae siya, siguro nasa early 20s lang at halatang mayaman base sa mga gamit niya. Masayahin siya at madaldal, kabaliktaran ng karamihan sa guests doon. Ako si Nadine, nakangiti niyang sabi habang inaabot ang reservation details niya. First time ko rito, ang ganda pala talaga. Ngumiti ako ng pilit. Opo, tahimik po rito. Actually, kailangan ko talaga ng pahinga, natatawa niyang sabi. Sabi kasi ng friend ko parang paradise raw itong resort.
Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan para sa kanya. Habang chinecheck ko ang reservation niya, napansin kong may pulang simbolo sa gilid ng pangalan niya sa system. Parehong simbolo na nakita ko sa lumang guest logbook. Kinabahan ako bigla. Ayos lang po ba kayo? Tanong niya nang napansin niyang natigilan ako. Mabilis akong ngumiti. Opo. Pero simula nang dumating siya, mas lalo akong hindi mapakali. Kinagabihan, habang pauwi na ako sa staff quarters, bigla kong napansin na wala halos tao sa paligid. Tahimik ang buong resort at makapal na naman ang hamog. Habang naglalakad ako, may napansin akong pamilyar na babae sa may garden area. Si Nadine. Mag-isa siyang naglalakad palapit sa kagubatan. Nadine! Tawag ko. Pero parang hindi niya ako narinig. Diretso lang siyang naglalakad. Mas lalo akong kinabahan nang napangsin kong wala siyang tsinelas at tila tulala habang sumusunod sa madilim na daan papasok sa gubat. Hindi ko alam kung bakit pero agad akong sumunod sa kanya. Habang lumalalim kami sa kagubatan, mas lumalamig ang hangin. Halos hindi na ako makahinga sa kaba. Ang mas nakakatakot, pakiramdam ko ay parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa likod ng mga puno. Nadine! Mas malakas kong tawag. Doon lang siya biglang huminto. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. At halos mapaatras ako. Blanko ang mukha niya. Parang wala siyang malay. Sumama ka. Mahina niyang sabi habang nanginginig. Tinatawag nila tayo. Biglang umugong ang malakas na hangin sa paligid. Kasabay noon, may narinig akong mahihinang bulong mula sa dilim. Mga boses ng lalaki. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila pero parang sabay-sabay silang tumatawag. At pagkatapos noon, may nakita akong mga anino sa pagitan ng mga puno. Matatangkad na lalaki. Nakatayo lang sila habang nakatingin sa amin. Namumula ang mga mata nila sa dilim. Mabilis kong hinawakan si Nadine. Kailangan na nating bumalik. Pero bigla siyang nagpumulgas. Hindi mo maintindihan. Bulong niya habang naninginig. Pinili nila ako. Lahalo akong tatakot. At bago pa ako makapagsalita, biglang may humawak sa braso ko mula sa likod. Napasingap ako ng gulat. Si Kayvon. Hindi ko man lang narinig ang paglapit niya. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko habang seryoso ang mukha niya. Hindi ko alam kung bakit, pero mas lalo akong natakot nang tumingin siya kay Nadine. Parang may lungkot at galit sa mga mata niya ng sabay. Maya-maya, nagsimula nang maglakad palapit sa amin ng mga lalaking nasa dilim. At doon ko mas nakita ng maayos ang itsura nila. Hindi sila normal na tao. Mahahaba ang mga kuko nila. Maputla ang balat. At ang mga mata nila ay tila kumikislap parang hayop sa gabi. Napatakip ako ng bibig sa takot. Ngunit bago pa ako makapagsalita, mabilis akong hinila ni Kayvon palayo. Tumakbo ka. Mahina ngunit madiin niyang sabi. At huwag kang lilingon. Hindi ko na alam kung paano ako nakabalik sa resort ng gabing iyon. Basta ang natatandaan ko lang ay halos madadapa-dapa ako habang tumatakbo sa gitna ng kagubatan. At habang tumatakbo ako, may naririnig akong sigaw ni Nadine sa likod ko. Pagdating ko sa staff quarters, agad kong nilak ang pinto habang hinihingal. Nanginginig ang buong katawan ko at halos hindi ako makapag-isip ng maayos. Kinabukasan, wala nang Nadine. Parang hindi siya nag-check-in sa resort. Nang tanungin ko ang ibang staff tungkol sa kanya, lahat sila parang walang alam. Anong Nadine? Tanong pa ng isang babae. Pero alam kong hindi ako nag-i-imagine. Totoong may babaeng dumating kahapon. Totoong nakita ko siyang sumama sa gubat. At totoong may mga nilalang akong nakita roon. Buong araw akong lutang habang nagtatrabaho. Hindi mawala sa isip ko ang mga pulang mata sa dilim. Bandang gabi, habang mag-isa ako sa reception area, biglang inilapag ng baso ng mainit na tsaa sa harapan ko. Pag-angat ko ng tingin, si Kayvon yun. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hindi mo dapat siyang sinundan, sabi niya. Anong nangyari sa kanya? Nanginginig akong tanong. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa madilim na labas ng resort bago muling bumaling sa akin. May mga taong dumarating dito na hindi na talaga nakakauwi. Biglang bumigat ang dibdib ko. Mga tao kayo o anyo ba talaga kayo?
Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko payapit sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang kakaibang pagbabago sa mga mata niya. Mula sa normal na itim, unti-unti itong naging kulay ginto. Hindi ako agad nakasagot matapos kong makita ang pagbabago sa mga mata ni Kayvon. Para akong nawalan ng hangin habang nakatitig sa kulay gintong mga mata niya na tila kumikislap sa madilim na labi ng resort. Hindi iyon normal. At alam kong hindi iyon kayang gawin ng tao. Mabilis akong napatayo sa kinauupuan ko habang unti-unting umaatras palayo sa kanya. Ngulit hindi siya gumalaw. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin na parang hinihintay ang magiging reaksyon ko. Ano ka ba talaga? Mahina akong tanong habang nanginginig ang boses ko. Ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos, ay muli niyang ibinalik sa normal ang mga mata niya. Mas mabuti nang hindi mo malaman. Pero hindi na pwedeng ganun lang. Matapos ang mga nakita ko sa kagubatan, matapos mawala si Nadine, hindi ko na kayang magpanggap na normal lang ang lahat. Hindi na ako tanga, sabi ko habang pilit pinapakalma ang sarili ko. May nangyayari rito. May mga nilalaw sa gubat, takos nawawala ang mga babae. Bahagyang tumigas ang ekspresyon niya. At dapat hindi mo na iyon pinapakialaman. Paano ko hindi pinapakialaman? Baka ako na ang susunod. Biglang nanahimik ang paligid matapos kong sabihin niyon. At doon ko napansin ang kakaibang lungkot sa mukha niya. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, ay dahan-dahan siyang lumingon sa malawak na salamin ng lobby kung saan tanaw ang makapal na kagubatan sa labas. Matagal nang may sumpa ang lugar na ito. Mahina niyang sabi. Napakunot-noo ako. Sumpa? Hindi siya agad sumagot. Parang may pinag-iisipan siya kung gaano karami ang dapat niyang sabihin sa akin. Pagkatapos, ay muli siyang ibinalik sa normal ang mga mata niya. May mga nilalang na mas nauna pa sa tao sa bundok na ito. Matagal silang namuhay ng tahimik hanggang sa nagsimula silang manghina. Habang nagsasalita siya, mas lalo akong kinakabahan. Anong mga nilalang? Ngulit imbes na sagutin ako, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Nanlamig agad ang buong katawan ko. Hindi malamig na parang patay, kundi parang hangin tuwing madaling araw sa gitna ng kagubatan. At kapag dumating ang oras, mahina niyang sabi habang diretso ang tingin sa mga mata ko. Kailangan nilang kumuha ng kapalit para manatiling buhay. Bigla akong napaatras. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot, at doon ko unti-unting naranasan ang takot na tagal mang bumubuo sa dibdib ko. Parang alam ko na ang sagot kahit hindi niya sabihin. Ang mga babaeng nawawala. Nanginginig kong bulong. Tahimik lang siya. At sapat na ang katahimikan na iyon para maintindihan ko ang lahat. Napahawak ako sa bibig habang unti-unting bumibigat ang paghinga ko. Hindi totoo yan. Hindi lahat ng kwento tungkol sa engkanto ay gawa-gawa lang. Parang tumigil ang buong mundo ko matapos kong marinig ang salitang iyon. Engkanto. Bigla kong naalala ang mga kwento ng lola ko noong bata pa ako. Mga nilalang daw na nakatira sa kagubatan. Magaganda, makapangyarihan, ngulit mapanganib kapag nagalit. Akala ko noon ay panakot lang iyon. Pero ngayong kaharap ko si Kayvon, pakiramdam ko ay bumalik lahat ng mga kwentong iyon. Hindi. Bulong ko ulit habang unti-unting umiiling. Hindi kayo totoo. Bahagyang napapikit si Kayvon na parang nasasaktan. Mas mabuti sana kung hindi. Pagkatapos noon, ay bigla niyang tiningnan ang relosyon niya. At sa unang pagkakataon, nakita kong tila kinakabahan siya. Bumalik ka na sa kwarto mo. Napakunot-noo ako. Bakit? Ngayon na. Mabigat ang tono niya. At bago pa ako magpakatanong ulit, biglang namatay lahat ng ilaw sa lobby. Kasabay noon, ay may malakas na ugong na nanggagaling sa kagubatan. Parang daan-daang bulong ng sabay-sabay. Napasinghip ako habang nagdidilim ang paligid. Pagbalik ng emergency lights, bigla kong napansin na nakatingin sa labas si Kayvon. At doon ko nakita bakit. May mga tao sa labas ng lobby. Hindi sila tao. Matatangkad silang mga lalaki na nakasuot ng itim, nguit kakaiba ang mga mata nila. Kumikislap yon sa dilim habang nakatingin direkta sa loob ng resort. At lahat sila ay tila nakatingin sa akin. Bigla akong napaatras sa sobrang takot. Kayvon? Ngulit mabilis niyang hinala palapit sa akin. Makinig ka sa akin.
Madiin niyang sabi. Ano man ang mangyari, huwag kang sasama sa kanila. Anong gusto nila? Hindi siya agad sumagot. At doon ko napansin ang tensyon sa mukha niya. Parang may kinakatakutan siya. Pagkakapos, ay mahina niyang sinabi. Malapit na ang piyesta ng Lunas. Hindi ko intindihan ang ibig niyang sabihin, pero lalo akong kinakabahan sa paraan niyang pagsabi noon. Kapag dumating ang gabing iyon, mababa niyang digdag. May isang babaeng kailangang ialay. Parang bumagsak ang buong katawan ko matapos kong marinig ang iyon. Unti-unti akong napailing habang umiiyak. Hindi. Ngulit dahan-dahan tumingin si Kayvon direkta sa mga mata ko. At sa unang patakataon, nakita ko ang totoong sakit sa mukha niya. Pinili ka na nila ng matagal ilis. Bigla akong nanlamig. Parang nawalan ako ng pandinig habang paulit-ulit na umuugong sa isip ko ang sinabi niya. Pinili. Ako. Hindi ko malaya na tumutulo na pala ang luha ko habang umaatras ako palayo sa kanya. Kaya ako tinanggap rito. Tahimik lang siya. Matagal ka nang minamanmahan nila. Bigla akong napailing habang umiiyak. Hindi ako maniniwala sa'yo. Mabilis akong tumakbo palabas ng lobby habang humahagulgol. Wala na akong pakialam kahit dilim. Wala na akong pakialam kahit bawal lumabas. Ang alam ko lang, kailangan kong makatakas sa lugar na iyon. Pero habang tumatakbo ako palabas ng resort, may kakaiba akong napansin. Paulit-ulit lang akong bumabalik sa parehong daan. Parehong fountain. Parehong puno. Parehong hallway. Parang ikinukulong ako ng buong resort. At habang hinihingal akong umiiyak sa gitna ng hamog, may narinig akong mahihinang bulong mula sa kagubatan. Hindi ka na makakaalis. Halos mawalan ako ng lakas matapos kong marinig ang mga bulong na yun mula sa kagubatan. Pakiramdam ko ay nanggagaling sila sa lahat ng direksyon. Mahihina, ngunit malinaw. Parang may daan-daang boses na sabay-sabay nagsasalita sa loob ng ulo ko. Hindi ka na makakaalis. Paulit-ulit. Napaatras ako habang naninginig ang buong katawan ko. Pilit kong hinahanap ang daan palabas ng resort pero habang tumatakbo ako, paulit-ulit lang akong bumabalik sa parehong lugang. Parehong fountain, parehong poste ng ilaw, parehong makakapal na puno na tila lumalapit habang lumalalim ang gabi hanggang sa tuluyan na akong napaupo sa malamig na simento habang umiiyak. At doon ko narinig ang mga yabag niya. Hindi ko na kailangan pang lumingon para malaman kung sino iyon. Si Kayvon. Tahimik siyang huminto sa likod ko. Ilang segundo siyang walang sinabi habang ako naman ay pilit pinapakalma ang mabilis kong paghinga. Hindi mo kasalanan. Mahina niyang sabi. Napatawa ako ng mapait habang pinupunasan ng luha ko. Hindi ko kasalanan. Nanginginig kong sagot. Gusto niyo akong ialay. Tahimik lang siya. Doon ako mas lalo nasaktan. Lahat ba rito alam yun? Tanong ko. Noong una pa lang? Hindi lahat. Pero ikaw alam mo. Narinig kong mahina siyang huminga. Oo. Parang may bumara sa lalamunan ko matapos kong marinig ang sagot niya. Hindi ko maintindihan kung gaano kamasakit iyon kaysa sa mismong katotohanang isa siyang engkanto. Dahil sa kabila ng takot ko, nagtiwala ako sa kanya. Pakilamdam ko tuloy niloko niya ako simula pa lang. Lumayo ka sa akin! Mahina akong sabi. Ngunit hindi siya gumalaw. Kung kaya ko lang sana. Bulong niya. Doon ako napalingon sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita kong pagod na pagod ang mukha niya. Hindi yung normal na pagod. Parang ilang daang taon na siyang may pasan na hindi niya kayang takasan. Unti-unti siyang lumapit at naupo sa harap ko. Hindi mo naiintindihan kung gaano ko nakatagal ang sumpa. Sabi niya habang nakatingin sa madilim na kagubatan. Dati, mahina niyang pagpapatuloy. Hindi kami mamamatay tao. Malungkot ang mga mata niya habang sinasabi iyon. Kaming mga engkanto ang unang nagbantay sa bundok na ito. Tahimik kaming namuhay ng maraming siglo. Pero habang lumilipas ang panahon,
Nagsimula kaming nagbago. Unti-unting lumalakas ang malamig na hangin sa paligid ko habang nagsasali siya. May sakit na kumalat sa lahi namin. Unti-unti kaming nawalan ng kakayahang kontrolin ng sarili namin tuwing sumasapit ang ilang gabi. Bigla kong naalala ang mga pulang mata sa kagubatan. At ang mga nilalang na nakita ko. Kaya kailangan yung may alay? Mahina akong tanong. Napapikit siya sandali. Akala namin iyon lang ang paraan. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maawa. Kailangan ng pipigil. At kapag wala, kaya kailangan yung alay. Mahina niyang tananong. Unti-unti kaming nawawalan ng anyo. Parang may malamig na kamay na humawak sa likod ko habang pinikinggan siya. At ano ang mangyayari? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Nagiging halimaw kami. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya hanggang sa may marinig kaming malakas na ungol mula sa malalim na bahagi ng kagubatan. Napalingon ako agad at doon ko nakita. May mga matang namumula sa dilim. Isa, dalawa, marami. Unti-unti silang lumalapit sa pagitan ng mga puno at habang papalapit sila, mas lalo kong nakikita ang tunay nilang anyo. Mahaba ang mga kuko nila, namamaga ang mga ugat sa balat. May ilan na tila hindi na halos mukhang tao at ang mga mata nila punong-puno ng gutom. Bigla kong napahawak sa braso ni Kevon sa sobrang takot. Ngulit imbes na matuwa, mas lalo siyang naging seryoso. Bumalik tayo sa loob. Mabilis niya akong pinatayo at halos hilahin pabalik sa resort. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko sinusundan kami ng mga nilalang sa likod namin. Naririnig ko ang mabibigat nilang yabag sa damuhan at ang mga mahihinang ungol nila sa dilim. Pagpasok namin sa lobby, agad niyang isinara ang malaking pintuan. At doon ko unang nakita ang pagbabago sa kanya. Unti-unting nagiging gintong muli ang mga mata niya. Kasabay noon, tila lumalalim ang boses niya. Pumasok ka sa kwarto mo ngayong gabi. Madiin niyang sabi, kahit may marinig ka, huwag kang lalabas. Kevon? Promise me. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam kong seryoso siya. Kaya dahan-dahan akong tumanggo. Pagkatapos noon ay mabilis niyang tumalikod at naglakad palabas ng lobby. Sandali! Tawag ko. Huminto siya, ngulit hindi lumingon. At ikaw? Mahina kong tanong. Anong mangyayari sa'yo? Ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Kailangan kong pigilan sila bago kanila kunin. At bago pa ako makasalita ulit, tuluyan na siyang naglakad palabas sa dilim. Buong gabi akong hindi nakatulog. Habang nakakulong sa kwarto ko, paulit-ulit kong naririnig ang malalakas na ungol mula sa labas. Minsan parang may humahampas sa dingding. Minsan naman ay may mga mahihinong bulong sa labas ng pinto ko. May mga sandali ring naririnig ko ang sigaw-gawan ng mga laki sa malayo. At pagkatapos noon, may kakaiba kong amoy. Amoy dugo. Napabalot ako ng kumot habang nanginginig. Hanggang sa maya-maya, may narinig akong mabagal na katok sa pintuan. Tok. 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 Elise? Bigla akong natigilan. Boses iyon ni Kevon. Ngumit may kakaiba sa paraan niyan sinasabi. Parang hirap siyang kontrolin ng sarili niya. Buksan mo ang pinto. At sa ilalim ng pintuan, may unti-unting tumutulong dugo. Napatitig lang ako sa dugong unti-unting tumutulong mula sa ilalim ng pinto habang naninigas ang buong katawan ko sa takot. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba ang pinto o hindi. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang sinabi ni Kevon bago siya umalis. Kahit may marinig ka, huwag kang lalabas. Ngunit boses niya mismo ang nasa labas. Elise! Mas mahina na ngayon ang tono niya, parang nasasaktan. Napahigpit ang hawak ko sa kumot habang pilit pinapakalma ang mabilis kong tibok ng puso. Ilang segundo akong nakatitig lang sa pinto hanggang sa muli akong makarinig ng katok. Tok!
Mas mabagal na ngayon. Please. Doon ako tuluyang nayanig. Hindi ko alam kung bakit pero sa kabila ng lahat ng takot ko, hindi ko kayang tiisin ang boses niyang parang naghihirap. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa pinto. At habang papalapit ako, mas lalo kong naaamoy ang dugo. Kay Avon? Mahinang tawag ko. Walang sagot. Kinabahan ako lalo. Mabilis kong inalis ang lock ng pinto bago dahan-dahang binuksan iyon at halos mapaatras ako sa nakita ko. Nakasandal si Kay Avon sa dingding sa labas ng kwarto ko habang duguan ang suot niyang itim na damit. Halos mapuno ng dugo ang sahig sa paligid niya. Mabigat ang paghinga niya habang nakayuko. Nulit ang mas nakakatakot. Kumikislap muli ang mga mata niyang kulay ginto. At sa ilalim ng liwanag ng hallway, napansin kong mas matalas na ang mga features ng mukha niya. Parang unti-unting may nagbabago sa anyo niya. Kay Avon, nanginginig kong bulong. Mabilis siyang napatingin sa akin. atras. Madiin niyang sabi habang hirap huminga. Ngunit hindi na ganoon kalamig ang boses niya. Parang hirap na hirap siyang kontrolin ng sarili niya. Anong mangyayari sa'yo? Hindi siya agad sumagot. At pagkatapos ng ilang segundo, saka siya mahina nagsalita. Hindi na mapipigilan sila. Bigla akong kinabahan lalo. Sino? Ang konseho. Napakunot noo ko. Anong konseho? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ang matatandang engkanto na namumuno sa resort na ito. Bigla kong naalala ang mga lalaking nakatayo sa labas ng labi nung isang gabi. Ang mga matang nakatingin sa akin parang sinusuri ako. At gusto nilang ialay ako. Tahimik lang siyang tumanggo. Parang may humigpit sa dibdib ko. Bakit ako? Matagal bago siya sumagot. Pagkatapos ay bahagya siyang napatingin sa mga mata ko. Dahil hindi ka ordinaryong tao. Parang mas lalo akong nalito. Ano? Ngunit bigla siyang tila may narinig mula sa malayo. Mabilis siyang napalingon sa dulo ng hallway. At doon ko ring narinig. May mababagal na yabag. Marami. Palapit. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Kay Avon. Isara mo ang pinto. Kay Avon, now! Mabilis kong inisara ang pinto at inilak iyon habang mabilis ang paghinga ko. At ilang segundo lang ang lumipas, may narinig ako mga boses sa labas. Mga boses ng lalaki. Malamig. Hindi normal. Narito siya. Naaamoy ko ang mortal. Malapit na ang piyesta. Napahawak ako sa bibig habang naninginig. Naririnig ko rin si Kay Avon sa labas. Umalis kayo! Tahimik sandali. Pagkatapos ay may isa pang boses na nagsalita. Mas mababa. Mas nakakatakot. Lumilihis ka na sa tungkulin mo, Kay Avon. Biglang lumamig ang buong kwarto ko matapos kong marinig iyon. Tungkulin? Ang babae ay pag-aari na ng kaharian. Napaatras ako habang nanlalaki ang mata. Pag-aari. Parang bagay lang ang tingin nila sa akin. Hindi niyo sila pwedeng kunin, madiin niyang sagot. At pagkatapos noon, may malakas na kalabog sa labas. Parang may itinulak sa dingding. Napasinghap ako sa takot. Kasunod noon ay sunod-sunod na ungol at malalakas na yabag. Parang nag-aaway sila sa hallway. Hindi ko na mapigilang sumilip sa maliit na pagitan ng pinto. At doon ko nakita ang pinakamatatakot na bagay sa buong buhay ko. Nasa hallway si Kay Avon habang napapalibutan ng 4 na lalaking engkanto. Ngunit hindi na sila mukhang tao. Mahahaba ang mga kuko nila. Namumula ang mga mata. At tila unti-unti nang nababakbak ang balat nila habang lumalabas ang tunay nilang anyo. Pero si Kay Avon, siya lang ang nakatayo sa pagitan nila at ng pintuan ko. Parang handa niyang labanan silang lahat para hindi nila ako kunin. At sa unang pagkakataon,
Sa kabila ng sobrang takot ko, may kakaibang naramdaman ako habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung awa ba iyon o kung may mas malalim na dahilan kung bakit pakiramdam ko hindi siya katulad ng ibang engkanto sa resort na iyon. Halos hindi ako makahinga habang pinapanood ang nangyayari sa ladas ng pintuan ko. Hindi ko pa rin matanggap na totoo ang lahat ng iyon. Ang mga nilalang na dating akala ko ay nasa kwento lang ng matatanda, ngayon ay nasa harapan ko na mismo. At mas nakakatakot, handa silang patayin si Kayvon para lang makuha ako. "Lumayo ka sa babae!" Galit na sabi ng isa sa mga engkanto habang lumalapit kay Kayvon. Mas malinaw ko na ngayong nakikita ang tunay nilang anyo. Hindi na sila kagaya ng mga gwapong lalaking nakita ko noong una akong dumating sa resort. Ang balat nila ay tila nagdidilim at may mga ugat na kulay itim na gumagapang sa leeg nila. Ang mga mata nila ay kumikislap na parang apoy sa dilim. Ngulit si Kayvon ay hindi gumagalaw. Nakatayo lang siya sa harapan ng pintuan ko na parang bantay. "Hindi niyo siya mahahawakan," malamig niyang sagot. Biglang umungom ang hangin sa hallway. At pagkatapos noon, mabilis na sumugod ng isa sa mga nilalang kay Kayvon. Napasinghap ako nang marinig ang malakas na pagbangga nila sa dingding. Hindi normal ang lakas nila. Nabiyak ang kahoy na panel sa gilid ng hallway habang nagsasagutan sila ng suntok at saksak gamit ang mahahabang kuko nila. Parang mga mababangis na hayop. Ngulit kahit apat sila, hindi umatras si Kayvon. Mas lalo pa siyang naging nakakatakot habang tumatagal ang laban. Kumikislap ang gintong mga mata niya habang tila mas lumalalim ang boses niya sa bawat galaw. Hanggang sa maya-maya, biglang narinig ko ang isang napakalalim na boses mula sa dulo ng hallway. "Sapat na." Biglang tumigil ang lahat. Unti-unting lumingon ang mga engkanto. At kahit si Kayvon ay tila nanigas. Maya-maya may matandang lalaking dahan-dahang naglakad palabas mula sa dilim. Matangkad siya at nakasuot ng mahabang itim na kasuotan. Maputi ang buhok niya, ngunit mas nakakatakot ang mga mata niya. Pulang-pula, parang puro dugo. Biglang lumamig ang buong paligid paglapit niya. "Ator," mahina akong narinig na sabi ng isa sa mga engkanto. Pakiramdam ko ay halos tumigil ang tibok ng puso ko habang nakatingin sa matandang iyon. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam kong siya ang pinakamapanganib sa kanilang lahat. Diretso siyang tumingin sa pintuan ng kwarto ko. Parang alam niyang nakasilip ako. "At bakit mo ipinaglalaban ng isang mortal?" Malamig niyang tanong kay Kayvon. Tahimik lang si Kayvon. Ngulit napansin kong mas humigpit ang kamao niya. "Hindi mo naiintindihan," sagot niya. Biglang ngumiti ng bahagya ang matanda. "At ikaw ang nakakaintindi?" Pagkatapos noon ay dahan-dahan siyang lumapit. Halos hindi ako makahinga habang palapit siya sa pintuan ko. Matagal nang nakatakda ang gabing ito. Ang babae ay para sa pista ng lunas. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ko matapos kong marinig iyon. Ngulit bago pa siya tuluyang makalapit sa pintuan, mabilis na humarang si Kayvon. "Ator, sapat na." Tahimik silang nagtitigan. At doon ko unang nakita na kahit si Kayvon ay tila may takot sa matandang iyon. "Hindi ka dapat nakakaramdam ng awa sa tao," malamig na sabi ni Ator. Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Kayvon. "At nakalilimutan niyo na yata kung ano." Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Kayvon. "At nakalilimutan niyo na yata kung bakit nagsimula ang sumpa." Natahimik ang buong hallway matapos niyang sabihin iyon. Napansin kong tila nagulat ang ibang engkanto. Ngulit si Ator, biglang tumigas ang mukha. "Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo." Ilang segundo silang walang imikan bago muling nagsalita si Kayvon. "Hindi na ito dapat ipinagpapatuloy." Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. At pagkatapos noon, unti-unting lumingon si Ator papunta sa pintuan ko. "Lumabas ka, bata!" Nanlamig agad ang buong katawan ko matapos kong marinig iyon. Hindi ko alam kung paano niya lamang nakikinig ako.
Tahimik lang ako sa loob habang napapaatras. Hindi kita sasaktan, dagdag niya. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, ramdam kong kasinungalingan iyon. Hindi siya lalabas, mariing nasabi ni Kayvon. Biglang lumalim ang pulang mga mata ni Ator habang nakatingin kay Kayvon. At handa kang kalabanin ang sarili mong lahi dahil lang sa kanya. Tahimik si Kayvon sandali. Pagkatapos ay mahina siyang sumagot. Oo. Parang tumigil ang mundo ko matapos kong marinig iyon. Hindi ko naiintindihan kung bakit bigla akong nasaktan at natuwa ng sabay. Athor stared at him for a long moment bago siya bahagyang ngumiti. Kung ganun, malamig niyang sabi, oras na para malaman ng babae ang katotohanan. Napakunot ako ng mga noo ko habang nakikinig. Ngulit bago pa ako makapag-isip, biglang nagsimulang umugong ang buong resort. Yumanig ang sahig habang unti-unting namamatay ang lahat ng ilaw. Kasabay noon, may narinig akong napakalakas na tunog mula sa ilalim ng lupa. Parang may malaking pintuang bumubukas at maya-maya, nagsimulang lumiwanag ng kulay ginto ang mga simbolo sa sahig ng hallway. Biglang napamura ang isa sa mga engkanto. Nagusing na ang kaharian. Kaharian? Hindi ko pa lubos na iintindihan ang ibig sabihin noon. Biglang bumukas ng kasarili ang pintuan ng kwarto ko. Napasinghap ako habang unti-unting iniihip paloob ang malamig na hangin. At sa likod ng mga engkanto, unti-unting nagbukas ang dingding ng hallway. Parang may lihim na daanang matagal nang nakatago. Mula roon ay may lumalabas na gintong liwanag. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang lugar na matagal nilang itinatago. Isang napakalawak na kaharian sa ilalim ng bundok. Punong-puno ng gintong puno, ilog na kumikislap na parang salamin, at mga nilalang na hindi ko maipaliwanag kung tao pa ba o hindi. At habang nakatayo ako roon na halos hindi makahinga, dahan-dahang lumingon si Kayvon sa akin. May lungkot sa mga mata niya habang mahina siyang sumalita. Malapit nang magsimula ang pista. Pakiramdam ko ay tuluyan ng gumuho ang realidad ko habang nakatayo ako sa harapan ng lihim na kahariang nakatago sa ilalim ng bundok. Hindi ko maalis ang tingin ko sa lugar na iyon. Ang buong paligid ay tila gawa sa gintong liwanag. Ang mga puno ay kumikislap na parang may mga bituin sa mga dahon ila, habang ang ilog naman ay tila umaagos na salamin. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng lugar, ramdam ko ang panganib. Lalo na nang napansin kong daan-daang mata ang nakatingin sa akin mula sa ibaba. Mga engkanto. Tahimik silang nakatingala habang unti-unting lumalalim ang ugong ng buong kaharian. Parang hinihintay nila ako. Hindi. Mahina kong bulong habang umatras palayo sa bukas na daanan. Ayokong bumaba doon. Ngulit mabilis na humarang si Athor sa likod ko. Wala ka ng pagpipilian. Malamig niyang sabi. Bigla akong napalinghon kay Kayvon. Akala ko pipigilan niya sila. Ngulit na natili lang siyang tahimik habang nakakuyom ang mga kamao niya. At iyon ang mas masakit. Pakiramdam ko bigla akong iniwan. Kayvon, nanginginig kong tawag. Doon lang siya bahagyang napatingin sa akin. At sa mga mata niya, nakita ko ang matinding lungkot. Kung hindi ka sasama, mahina niyang sabi. Mas marami pang mamamatay. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit bago pa ako makapagtanong, biglang lumakas ang ugong ng paligid. Kasabay noon ay nagsimulang mangitim ang mga ugat ng leeg ng ilang engkanto na nasa hallway. Bigla silang napaungol sa sakit at maya-maya nagsimula silang magbago. Unti-unting humahaba ang mga kuko nila habang tila nababakbak ang balat nila. Ang ilan ay napapaluhod habang hirap huminga. Malapit na, bulong ng isa. Napaatras ako sa takot, ngunit mabilis na nagsalita si Kayvon. Kaya kailangan matapos na ito. Pagkatapos noon ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero kahit natatakot ako sa kanya, siya pa rin ang una kong hinahanap tuwing natataranta ako. Hindi kita hahayaang masaktan, mahina niyang sabi. Napatawa ako ng mapait habang naiiyak.
Pero dadalhin mo pa rin ako sa kanila. Mas lalong bumigat ang ekspresyon niya. At bago pa siya makasagot, biglang lumakas ang ugong ng paligid. Kasabay noon ay may narinig akong sigawan mula sa ibaba ng kaharian. At maya-maya, biglang pumasok sa silid ang isang batang engkanto na halatang takot. "Kayvon!" sigaw niya. Nagsimula na silang magbago. Mabilis na tumigas ang ekspresyon ni Kayvon at bago pa siya makaalis, biglang lumakas ang ugong ng buong kaharian. Kasabay noon ay sunod-sunod na sigaw ng mga engkanto mula sa labas. Napasinghap ako nang marinig ang mga iyon. Parang naghihirap sila. Mabilis akong sumunod kay Kayvon labas ng silid at pagdating namin sa pangunahing plaza ng kaharian, halos mawalan ako ng hininga sa nakita ko. 12 engkanto ang unti-unting nagiging halimaho sa gitna ng plaza. Ang ilan ay nawawalan na ng kontrol habang inaatake ang kapwa nila. Nagkakagulo ang buong kaharian. May mga batang umiiyak, may mga engkantong tumatakbo, at sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Arthur habang nakatingin sa akin. "Dalhin ng alay!" sigaw niya. Biglang sabay-sabay na napatingin sa akin ang lahat at doon ko ramdaman ng tunay na takot. Dahil habang papalapit sa akin ng mga engkanto, biglang humarang si Kayvon sa likod ko. At sa unang pagkakataon, sumigaw siya laban sa sarili niyang lahi. Walang sino mang gagalaw sa kanya. Parang tumigil ang buong kaharian matapos isigaw ni Kayvon ang mga salitang iyon. Kahit ang mga engkantong unti-unti nang nagiging halimaw ay tila napahinto habang nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita kong natakot sila sa kanya. Nakatayo siya sa harapan ko habang kumikislap ang gintong mga mata niya. Mas lalong lumakas ang malamig na hangin sa paligid habang tila naninginig ang buong plaza ng kaharian. Ngunit si Arthur, hindi man lang natinag. Sa halip ay dahan-dahan siyang ngumiti. "At pipiliin mo ang isang mortal kesa sa sarili mong lahi?" Malamig niyang tanong. Hindi sumagot si Kayvon, ngunit hindi rin siya umatras. At doon ko naramdaman na seryoso siya sa gagawin niya. Biglang umalingawlaw ang sigawan ng mga engkantong nasa paligid. Ang ilan ay halos hindi na mapigilan ang pagbabago ng anyo nila, habang ang iba naman ay nagsimulang maglaban-laban sa gitna ng plaza. "Hindi na nila kaya!" sigaw ng isang babae. "Malapit nang tuluyang bumagsak ang sumpa!" Ngunit sa gitna ng kaguluhan, hindi inaalis ni Arthur ang tingin niya kay Kayvon. "Kung mamamatay ang kaharian dahil sa desisyon mo," malamig niyang sabi, "dugo niya lang magiging kasalanan mo." Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Kayvon. "At ilang siglo pa ba kayong papatay ng inosenteng babae bago nyo tanggapin na mali kayo?" Biglang natahimik ang paligid matapos niyang sabihin iyon. Napansin kong tila nagulat maging ang ibang engkanto. Ngunit mabilis na sumigaw si Arthur. "Mali?" Kasabay noon ay biglang umuga ang buong plaza. "Dahil sa ritual na ito kaya tayo nabubuhay." "Hindi!" sigaw ni Kayvon. "Dahil sa ritual na ito kaya tayo naging halimaw." Parang may malaking bagay na bumagsak sa dibdib ko matapos kong marinig iyon. Arthur's expression darkened habang unti-unti siyang lumalapit. "Masyado ka nang naaapektuhan ng mortal na iyan." Ngunit hindi umatras si Kayvon. Sa halip ay dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong emosyon sa mga mata niya. Takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. "Elise," mahinang sabi. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong naiyak habang nakatingin sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, ramdam kong totoo ang nararamdaman niya. At doon ko naalala ang sinabi ng matandang babae mula sa baryo. Ang sumpa ay hindi mawawala sa pamamagitan ng alay, kundi sa isang mortal na kusang tatanggap sa isang engkanto. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Unti-unti kong napagtanto ang lahat. Kaya pala hindi niya kayang saktan. Kaya pala pilit niya akong inilalayo. Kaya pala tila siya lang ang naiiba sa kanila. Dahil lumalaban siya sa sumpa. "Arthur!" sigaw ng isang engkanto habang nakaluod sa sakit. "Hindi na namin kaya!"
Sunod-sunod na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kaharian habang mas maraming engkanto ang nawawalan ng kontrol sa anyo nila. Ang ilan nga ay tuluyang nagiging halimaw. At ang mas nakakatakot, nagsisimula nang silang umatake kahit sa kapwa nila. Nagkagulo ang buong plaza. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mabilis na itinaas ni Aethor ang kamay niya. Kasabay noon ay nagsimulang lumiwanag ang mga simbolo sa sahig. At kung ganon, malamig niyang sabi habang nakatingin sa akin, ako na ang mismong tatapos sa ritual. Bigla akong napaatras, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Kayvon. At pagkatapos noon, nagsimula ang pinakamatinding laban na nakita ko sa buong buhay ko. Parang yumanig ang buong kaharian habang sinalpukan sila. Hindi na yun mukhang laban ng tao. Sa bawat galaw nila, nababasag ang sahig at sumasabog ang gintong liwanag sa paligid. Mas lalong nagbago ang anyo ni Kayvon habang lumalaban. Humahaba ang mga pangil niya, kumikislap ang gintong mga mata niya. Ngunit kahit ganon, hindi siya nawawalan ng kontrol. Habang si Aethor, unti-unti nang nagiging tunay na halimaw. Nagdidilim ang balat niya habang tila may usok na lumalabas sa katawan niya. Kasalanan mo ito, galit niyang sabi kay Kayvon. Hindi, sigaw pabalik ni Kayvon, kayo ang may kasalanan. Kasabay noon ay malakas niyang itinulak si Aethor palayo. Ngunit bago pa makabangon si matanda, bigla siyang tumingin sa akin. At sa loob lang ng isang segundo, bigla siyang sumugod papunta sa akin. Napasinghap ako sa takot. Masyado siyang mabilis. Hindi na ako nakagalaw. Ngumit bago pa niya ako maabot, mabilis na humarang si Kayvon. At doon ko narimig ang malakas na tunog ng matutulis na kuko na bumaon sa laman. Nanlaki ang mata ko. Nakatingin si Kayvon sa akin habang nakabaon ng mahahabang kuko ni Aethor sa dibdib niya. Kayvon! Sigaw ko papunta sa kanya. Biglang napaluhod si Kayvon habang tumutulo ang gintong dugo sa sugat niya. At doon ko tuluyang naramdaman ang takot na mawala siya. Hindi ko na inisip kung engkanto ba siya o hindi. Hindi ko na inisip ang sumpa. Wala na akong ibang nararamdaman kundi ang sakit habang yakap ko siya. At habang nanginginig akong umiiyak, mahigpit kong hinawak ang mukha niya. Hindi kita hahayaang mamatay. Umiyak akong bulong. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At kahit nanghihina na siya, bahagya pa rin siyang ngumiti. Hindi mo dapat akong mahalin. Mahinang sabi, ngunit umiling ako habang umiiyak. Pero mahal kita. Parang tumigil ang buong kaharian matapos kong sabihin iyon. Kasabay noon, biglang lumiwanag ang buong paligid. Napasinghap ang lahat ng engkanto habang unti-unting nababasag ang mga simbolo sa sahig. At pagkatapos noon, may malakas na alon ng gintong liwanag na sumabog sa aming ni Kayvon. Parang nabingi ako nang sumabog ang gintong liwanag sa buong kaharian. Napapikit ako habang mahigpit kong yakap si Kayvon. Ramdam ko ang malakas na enerhiyang umiikot sa paligid namin. Parang may malaking puwersang unti-unting humihila sa lahat ng sakit at dilim mula sa buong kaharian. Kasabay noon ay nagsimula ang sunod-sunod na sigaw ng mga engkanto. Ngunit hindi na iyon mga sigaw ng galit o gutom. Parang pagdurusa na unti-unting nawawala. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko habang nanginginig pa rin sa takot. At ang unang nakita ko ay ang mga simbolong nakaukit sa sahig ng plaza na isa-isang nababasag na parang salamin. Pati ang malalaking gintong poste sa paligid ay nagsisimulang magliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. At ang mga engkantong kanina ay halos maging halimaw na. Unti-unting bumabalik sa normal na anyo. May ilan na napapaluhod habang umiiyak. Ang iba naman ay tila hindi makapaniwala habang tinitignan ng mga kamay nilang dati ay nagiging halimaw. Nawawala na, bulong ng isang babae. Ang sumpa! Bigla akong napatingin kay Aethor. Nakatayo pa rin siya ilang metro mula sa amin ngunit tila unti-unti nang nangihina ang katawan niya. Ang maitim na ugat sa balat niya ay nagsisimulang lumaho, habang ang pulang mga mata niya ay unti-unting bumabalik sa normal. At sa unang pagkakataon, mukha siyang matanda, hindi makapangyarihan,
Hindi nakakatakot, kundi isang pagod na nilalang na matagal nang kinain ng maling paniniwala. Hindi. Mahina niyang bulong habang nakatingin sa nababasag na mga simbolo. Imposible! Ngunit mabilis na sumagot si Kaivon kahit mahina na ang boses niya. Hindi kailangan ng dugo para mabuhay tayo. Dahan-dahan akong napatingin kay Kaivon habang hawak ko pa rin siya. Unti-unti nang naghihilom ang sugat sa dibdib niya, ngunit halatang nanghihina pa rin siya. At habang nakatingin ako sa kanya, doon ko na-realize na tama ang matandang babae mula sa baryo. Hindi alay ang kailangan para mawala ang sumpa, kundi pagtanggap, pagmamahal. Pagkatapos ng ilang minuto, tuluyan nang humupa ang gintong liwanag sa buong kaharian. Kasabay noon ay parang mas luminaw ang buong paligid. Ang mga puno dati ay tila madilim at mabigat sa pakiramdam ay naging mas maliwanag. Maging ang hangin ay parang gumaan. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Parang hindi pa rin nilang matanggap na tapos na. At maya-maya, unti-unting lumuhod ang ilang engkanto sa harapan ni Kaivon. Hindi bilang pinuno, kundi bilang taong nagligtas sa kanila. Ngunit imbes na magsalita, dahan-dahan lang na tumingin si Kaivon sa akin. May lungkot pa rin sa mga mata niya. At ngayon, mahina niyang sabi, "Malaya ka nang umalis." Parang biglang may kung anong kumirot sa dibdib ko matapos kong marinig iyon. Hindi ko alam kung bakit mas masakit pa iyon kaysa sa takot na naramdaman ko nung una. Unti-unti akong napailing. "At ikaw?" Mahina akong tanong. Bahagya siyang ngumiti ngunit malungkot iyon. "Dito ang mundo ko." Bigla akong natahimik dahil tama siya. Hindi siya tao. At kahit gaano ko piliting maging normal ang lahat, magkaiba pa rin kaming mundong ginagalawan. Lumipas ang ilang oras bago ako tuluyang nakabalik sa ibabaw ng resort. Ngulit pagdating ko roon ay parang ibang lugar na ang lahat. Wala na ang mabigat na pakihamdam sa paligid. Wala na rin ang makapal na hamog na tila bumabalot sa resort gabi-gabi. Maging ang mga empleyado ay tila mas naging tao kaysa dati. May ilan pang unang beses kong nakitang ngumiti ng totoo. Ngunit habang tumatagal, mas lalo kong iniisip ang katotohanan. Hindi na ako pwedeng manatili roon. Kaya kinaumagahan, nag-empake ako ng gamit. Tahimik lang akong naglalakad palabas ng resort habang unti-unting sumisikat ang araw sa kabundukan. At sa ulang pagkakataon simula nang dumating ako roon, narinig ko ulit ang tunog ng mga ibon. Parang muling nabuhay ang buong gubat. Pagdating ko sa malaking gate ng resort, huminto ako sandalit dahil naramdaman kong may nakatingin sa akin. Paglingon ko, nakatayo si Kaivon sa malayo. Tahimik lang siyang nakamasid habang hinihipan ng hangin ng mahabang buhok niya. Hindi na gintong-ginto ngayon ang mga mata niya. Mas mukha na siyang normal. Mas mukha na siyang malaya. Hindi kami agad nagsalita at kahit malayo siya, ramdam kong pareho naming ayaw ng sandaling iyon. "Paalam." Mahina akong sabi kahit hindi ko alam kung narinig niya. Ngunit bahagya siyang ngumiti. At pagkatapos noon, unti-unti siyang umatras pabalik sa kagubatan hanggang sa tuluyan siyang matakpan ng liwanag ng umaga. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik ako sa Maynila at pilit sinubukang mamuhay ng normal. Pero mahirap dahil gabi-gabi, naaalala ko pa rin ang kaharian na nasa ibabaw ng bundok. Naaalala ko pa rin ang mga matang kulay ginto. At minsan, kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan, ay may isang matangkad na lalaking minsan kong nakikitang nakatayo sa dulo ng kalsada sa labas ng apartment ko. Tahimik lang. Nakatitig sa akin. At kahit hindi ko man makita ng malinaw ang mukha niya sa dilim, alam kong si Kaivon iyon. Parang pinapaalala niyang kahit bumalik na ako sa mundo ng tao, may bahagi ng puso ko na mananatiling magpakailanman sa mundo ng mga engkanto.